Okay, so ito yung introduction at sa if else statement, else if statement. So, bago tayo natin straight na dun tayo sa example natin sa if statement. So, ano yung if statement? So, yung if statement, so, magbigay natin isang example. Madaling example natin pwedeng pakita. So, in x is equal to 20. So, if okay, so ito yung natin, yung if statement. Dito sa if, i-check to kung true or false. So, true. So, x is greater than 10. So, true. Ang sagot. Ayan yung example. Ibig sabihin, true siya. Ito yung example ng if. So, use the specified block of code execute if the specific condition is true. So, ito yung natin, example ng if. So, hindi natin muna itatackle. So, ito yung example ng if. So, kung else naman, yung sagot, wala sa condition natin sa taas, dito sa if. So, may else if, di ba? Yung else if naman, yung next condition na ilalagay natin, else if, kunyari, is equal to 10, gagawin na ng else if. Pag else, yung lahat ng condition, dadaan sa else. So, siguro nakukonfuse kayo. So, doon na sa next tutorial. So, if statement lang natin itatakal natin muna. So, ito yung introduction. Ito yung tawag nito. Ito yung makikita nyo. So, yung if else. So, pakita naman natin yung else. So, else. So, ito yung else. So, pag hindi siya true, diba? Run natin. Else. Dadaan siya sa else. Ayun. Ito yun. Ito yung example. So, para hindi kayo ma-confuse. So, dun sa next tutorial, if statement lang. I-explain ko ng madali. So, para hindi kayo ma-confuse. So, kung alam nyo na to, pwede nyo itong skip na kayo dito. Doon na kayo sa switch statement. So, kung beginners kayo, panoorin nyo yung next tutorial ng if or else if. So, yun. Doon na tayo sa next tutorial.